Mahirap yung laban ng laban, walang katapusan. Kahit gaano kakalakas, mapapagod ka rin naman. Maraming mga taong ganyan. May kilala ko, single mom, tinataguyod niya ang kanyang mga anak, tapos may isa siyang siraulo pang anak. I mean, pabigat sa kanya, nagdodroga. Tapos malaon, napansin ko, malungkot, yung pala may cancer siya. Isipin nyo nga yun. Life is not fair. Katulad yan ng mga magulang na matanda na nagtatrabaho pa kasi irresponsable yung kanyang mga anak, kaya yung mga apo niya, umaasa pa rin sa kanya. Matanda na siya. Life is not fair. Katulad yan ng kilala mo na nasa ibang bayan, tagal na sa ibang bansa, hindi pa makapag-ipon. Dahil daming sinusuportahan, mga kapatid niyang may pamilya niya, sa kanya pa rin nakaasa. Kung mayroon tayong kilalang mga taong ganito, maawa naman tayo. Una, pahalagahan natin sila. Kung ikukumpara sa mga kasabayan nila, yung mga kaklase nila, ay nako! Yung mga walang kapatid na umaasa, ay nako! Yung mga walang ibang sinusuportahan, ay ang dami ng narating na mga lugar. Dami ng mga alahas, ang dami ng mga pera. At kita mo, abay, fresh na fresh ang itsura. Pero yung kakilala mo, yung nasa pamilya niyong inaasahan mo, kita mo, napag-iwanan na. Yun ba'y kasalanan niya? Hindi. Dahil mahirap lang yung sitwasyon niya. At dahil talagang nagsasakripisyo siya para sa inyong pamilya, alagaan mo yung mga taong ito. In fact, umiikli pa nga yung buhay nila dahil sa kanilang sakripisyo. Sasakyan man pag laging ginagamit, nalalaspag, umiikli ang buhay. Tao pa kaya na laging nagsasakripisyo para sa buhay? Kapatid, ikarangal mo yung mga taong ganyan at alagaan. Huwag nang bibigyan ng sakit ng ulo. Sabi ko nga, naka-styrofoam na lang yan, lulutang-lutang, gumagapang na lang yan. Baka kahit isang ipot na lang ng ibon, mabuwal na yan. Huwag mo bibigyan ng sama ng loob, ng sakripisyo. Yun palang malaking tulong mo na sa mga taong ito. Sabi ko nga, kung po pwede lang magka-ID yung mga taong yan upang sa lahat ng kanilang mga bibilin, may discount. Upang kapag may mahabang pila, mauna na sila para lang huwag makadagdag pa sa mga laban ng buhay nila. Pero hindi natin alam kung sino sila. The best thing, let us always be kind with anyone. Kasi hindi mo alam kung ano ang pinagdaraanan yan. Pwedeng may problema ka rin tulad niya, pero po pwedeng mas mahirap ang sitwasyon niya. Para lang nakakita ka sa FB post na picture ni Kristo at ang sabi doon na i-post mo para ma-bless ang buhay mo. Ipo-post mo. Pero bakit? Para ma-bless ang buhay ko. Ayun! Hindi dahil sa love mo talaga si Kristo. Bagamat sinasabi mong una ang Diyos sa buhay mo, dahil hindi mo pa nakukuha yung gusto mo, ang ibig sabihin nun, hindi talaga siyang una sa buhay mo. Ginagawa mo lang siyang una, pinagmumukha mo lang siyang una sa sarili mo dahil meron kang gusto. Sa totoo, ang una sa buhay mo ay yung gusto mo. Kaya nga nung hindi mo nakukuha, ikaw sa kanya ay nagtatampo.